Marga, talagang nagiging popular na unti-unti yung larong football dito sa ating bansa. Nung panahon ko, noong mga 90s o 80s, talagang basketball lang ang concentration at saka boxing sa sports ng Pilipinas. Pero ngayon, nakikita natin yung progreso dyan sa may football na yan. Oo nga, ng panahon mo. Pero, Oo. hindi, pero masikat pa naman rin yung basketball ngayon. Pero nakakatuwa na yung ibang sports nga nabibigyang pansin. Volleyball rin, napakasikat na. And billiards. Yes. At dahil naman sa papasok na, palapit na yung ating pasukan o yung mga pasukan ng mga estudyante sa eskwelahan, alamin naman natin ngayong oras na ito, makakapanayam natin dito sa may Quezon City Circle si Department of Health Consultant on Non-Communicable Disease, Dr. Tony Liachon, upang alamin kung ano ba yung mga dapat nating i-monitor na mga sakit upang maiwasan ng inyong mga anak sa pasukan. Sir, Dr. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga. Well, tatlong diseases ang dapat nating ingatan during the rainy season, particularly ito sa school opening. Nahahati kasi ang sakit into non-communicative diseases, yung mga lifestyle diseases, kasi perennial naman siya eh. And then the communicable diseases. And usually, dengue yan, right? Flu, pneumonia, right? Oh. Yan yung mga common. And then of course sa communicable diseases din, nandyan din ang gastroenteritis. Oh. Pero ngayon, ang kalalabas ng Department of Health ng isang press release May 27 na mga 20 schools na Quezon City, Manila, Caloocan na nag-spray sila demisting and then nag-clean up sila ng mga areas around the school na pwedeng pamugaran ng mga mosquitoes na nagdadala ng dengue virus. Right? So we want to prepare yung mga bata sa eskwelahan. Kasi alam natin pagdating ng rainy season, babahan na naman. Pagbahan na naman, ito na yung sakit. Hindi lang pala dengue, pati leptospirosis. Meron din typhoid fever tayo, yung mga waterborne diseases. So yun yung mga ngayon sa symptoms para malaman uli ng mga bata at saka ng mga magulang, ano naman to eh, sikat naman eh. Usually a fever, right, 2 or 3 days, you have body pains, and then nagkakaroon ka ng rashes, right. And then in severe cases na mababa ang platelet mo, meron kang signs of bleeding. Either tinatawag nating epistaxis, right, sa pag-ihi mo or sometimes sa pag-ubo mo. So unang-unang first aid na gagawin ng mga magulang dyan, dadalhin mo siyempre sa emergency room para lang makunan ng platelet count at alam mo para ma-admit ang mga pasyente. Ngayon, kung wala yon, it may be treated as an ordinary flu or i-monitor pa rin niya kung may signs of bleeding. But ang bottom line yan, supportive care pa rin. Bibigyan mo siya ng fluids, bigyan mo siya ng antipyretic yung sa lagnat, of course bed rest, no? So that is for the dengue fever. Okay. Pero kasi itong mga magulang minsan, itong pag merong mga sintomas na ganyan, minsan iniisip nila na baka karaniwang sakit lang to, karaniwang lagnat lang ito. Ano ba yung kaibahan ng symptoms talaga ng dengue sa isang karaniwang lagnat lamang? Napakagandang tanong. Halos walang pinag-iba eh. Kasi lahat ng viruses, yun yung parang flu. Bigyan kita example. Ang tinatawag nating virus related sa pagtatae, rotavirus yan. Sa sipon, you have rhinovirus. Ang hepatitis, virus din siya. Even AIDS is a virus. Okay. Ang dengue fever is again another virus. So ang presentation ng lahat ng yan, fever, headache, muscle pain. Depende na lang ngayon kung ano magiging end organ problem niya. Kung sa hepatitis ka, maninilaw ka. Pagka cold ka, ang presentation mo ay ubo-sipon. Pero sa dengue, ang presentation mo, kung on the severe side, bleeding. Kasi ang ina-atake ng mga viruses na to, yung hematological system. Kaya sila nagbi-bleed. So lahat ng magpe-present po, mga magulang, mga kabataan, they would present as flu-like manifestations. Pero oras na nagdugo ka, that will actually give you the impetus to go to the emergency room to have your platelet count. Kasi hindi po ma-check yun. The ordinary test na ginagawa sa school, yung tourniquet test, na papunta sa doon sa school physician o sa nurse, tapos lalagay siya ng tourniquet, and then 5 minutes, i-release yun,
And then pagka nakakita ng mga rashes or PTK, para mga small bursting ng blood dito or rashes, that is a sign na maaaring mababa na yung platelet. But you need to quantify that pagpunta mo ng emergency room para makunan ka ng dugo. At kung mababa ang platelet at dangerous level, let's say less than 50,000, may tendency to bleed. Kasi oras na mahuli ka dito, doon namamatay ang mga pasyente. Okay. Sir, ito po yung usapin ng ng mga guidance ng magulang sa mga estudyante nila or sa mga anak nila na papasok sa school tungkol dito sa may dengue. What if naman nakarating na ng eskwelahan itong estudyante at yung teacher naman, dapat ba na may kaalaman sa mga sintomas na ganyan para pauwiin na yung mga estudyante? Alam mo, ang talaga dapat ginagawa dyan, natagal ng pinupush ng Philippine College of Physicians, ay yung pagko-coordinate ng Department of Health sa Department of Education, by inserting into the curriculum common illnesses, parang doctors to the classroom. Tuturuan ng doktor yung teacher by means of a curriculum para yung mga ordinary diseases malaman na ng teacher. Alright? Pag nalaman ng teacher yon, meron siyang simpleng curriculum, estudyante. Yan ang gusto nating, kasi ang ratio ng doktor sa Pilipinas to the population, 1 is to 10,000. Nako. Na ang ratio mo dapat is 1 to 1,000 to 2,000. So the only way to attack the problem is to multiply the doctors through the teachers. And how do you do that? You have to insert into the curriculum basic knowledge on diseases, and the teachers will actually teach that to the students. And then with some sloganeering or campaign in the school, magagawa yan. Or even sa parents. And sa parents, kasi may PTA meeting May naman PTA sila. meeting. So therefore, you empower the teachers, you empower the community as well. Ang dami na natin ng barangay health workers. Yan yung in-announce ni Secretary Ona during the World Health Organization Day, na tumataas din kasi ang lifestyle disease. But I see right now an opportunity to integrate not only the communicable diseases, but also the non-communicable diseases. Yung, di ba, may smoking ka, diet, at saka exercise. But we can actually integrate the common diseases that will hit the kids commonly. And dengue ito, isa, pagtatae, di ba? Typhoid fever, pneumonia, and common first aid that the teachers can do with the help of the doctors. Kaya nga, ang nakikita ko dito is an opportunity of a lifetime na sana, di ba yung sinasabi natin, the government, what we do right now is to partner ang government with the healthcare professionals in every locality. And dami naman doktor eh. So magiging parang corporate social responsibility. Or interagency. Or interagency. Like for example, DOH naman will go to the labor secretary on how to implement healthier workplace. Diba? Hindi naman masusunod ng DOH without the labor secretary's mandate. Maglalagay ka lang dyan ng executive order or a department or bureau order. And then, Department of Health can talk to DILG secretary to implement din ito kasi wala naman police power ang DOH. So what we are saying right now is actually a confluence of ideas to implement health programs which the DOH cannot do. Alone. Or the DOH can actually talk with the Secretary of DOST who's responsible for food nutrition. So actually, we did that already. We went to Secretary Montejo. We created the calorie counter, the food labeling, and the food plate. Ang plano nun, ma-implement siya sa mga restaurant chains, mailagay dun sa mga labeling ng mga pagkain so that you address first the ignorant, taas pala ang calories nito. Then the people will right now be able to choose ang healthier options mo. But ang DOH has no expertise on that. So you have to get another agency to do that. And then the other naisip, Department of Agriculture. If we could plant more vegetables and fruits, so therefore tataas ang demand natin sa mga restaurants, right? So ma-modify mo yung diet ng mga bata instead of the junk food, french fries and everything. Tataas ngayon ang kita ng mga farmers natin. And then since nagtanim ka ng fruits and vegetables and trees, masasagot mo environment yan that can actually decrease the floods. So ang ganda kasi ng ramifications of an interagency collaboration on health. Pero sa ngayon, Doc, kasi I remember a few months ago, naging guest namin kayo sa Balitaan at napag-usapan nga natin na ipagbabawal na sa mga public schools yung mga junk foods.
Yes. Sa How ngayon is that po- going? Pa- paano po natin i-implement ito? Well, kausap ko lang si Secretary on a week ago. Ang template na ginawa natin dito sa Diliman Preparatory School, dito lang sa Commonwealth. Mhm. Ang ginawa ng CEO ng school na yan, pumunta sa Singapore Health Board and then got the particular ideas of the Singapore authorities. Dinala niya, dinress up niya yung school, right? So smoke-free, nagpatayo siya ng swimming pool, basketball, fruit juices na ang nilalagay, may healthy food, and then in-insert sa curriculum. So, so basically, yan yung pag-address natin dito sa DOH at saka DepEd. Pero gusto natin pangmalakihan. Nakasama na ang DILG. Oo. At tatlo lang ang template para madalian tayo. Smoke-free around the school. Kasi alam mo, may Republic Act 9211. Ang dami pa rin nagbebenta ng sigarilyo around the area. Yes, especially yung mga convenience stores Convenience na 10 meters away lang sa mga eskwelahan. Eh, ang boys and girls natin, ang highest incidence ng paninigarilyo across all Asia. Sa buong Asia, Sa buong Asia, sa Pilipinas. 14 to 17 years of age, highest yan. And then, tungkol din naman sa mga junk food, dapat din i-modify na ng mga school authorities yung diet. Kasi people will never eat healthy kung hindi siya available doon. So, kaya ang dami natin ngayon ng cases ng obesity. Ang overweight sa atin ngayon sa Pilipinas is almost 27 million. Ang obese nating mga kababayan, 5 million na. So therefore, ano ang implication yan? Pag mataba ang pasyente, tumaas din ang diabetes. From 2 million 10 years ago, 10 million na ngayon. Ang hypertension ngayon, 25 million of the population. Kasi maalat ang pagkain. Mataba ang pasyente. So, nangyayari, nagkakasakit ang pasyente na pwede mo naman sagutin dito sa baba. So, what we're saying right now, hindi tayo pwedeng educated lang na population sa DepEd. We need a healthy and educated population. Kasi yan yung human capital. Nakapag-aral ka naman, pero nagkasakit ka, baliwala rin yun. Hindi ka rin makakatapos ang pag-aaral mo. Oo nga. Pero sir, importante talaga yung pag-promote ng healthy lifestyle, lalo na yung parents to their children rin. Pero ano pa ba yung mga preventive measures na kailangan i-take ngayon in terms of yung other diseases na tag-ulan? Well, yung unang-una, ang pinaka-basic dyan, ako personally, is hygiene, personal hygiene. And that's washing of hands. And then also pag nagka-cough ka, meron mga basic procedures yan. Yan ang dapat munang ituro sa akin sa first few days ng mga teachers, yung basic hygiene, washing of hands. Kasi sa washing of hands, ang dami yung masasagot yan Diarrhea, ubo, sipon, yung mga common illnesses natin. Para hindi magkasakit ang mga bata. I think that's the first lesson dapat na kahit or integrate And all of that can actually be prevented. Number 2, provide potable water system. Oo, ang problema, kaya nagdadayari rin ang mga bata kung wala silang potable water din in the area. And number 3, protective clothing, dahil tag-ulan na yan. Dapat siguro, dahil ang kinakagat ng dengue, hindi naman nakakalipad masyado ang mga mosquitoes niyan. And usually, low-lying mosquitoes yan. So dapat, I don't know, but dapat siguro protective ng long pants or meron ka mga jacket para hindi nakakagat ang mga bata. Or yung lotion na off. Or lotion, At meron na yung mga patches, yun yung or ginagamit mosquito for. repellents na tinatawag natin. Sir, bukod dyan, kanina napag-usapan natin yung obesity. Nung bata ako, nung mga elementary pa ako nitong 90s, nakikita ko sa school at na-experience ko na after ng flag ceremony, may konting warm-up exercise, at least 30 minutes. Ngayon sa mga eskwelahan, hindi ko na po ito nakikita. Well, hindi nga na natin nakikita. I think, mas matanda ako sa'yo. Naabutan ko rin yung time na yan. Ang nakikita ko nga na problema natin, with due respect to our Secretary of Education, siguro napak masyado ng subjects sila. And I spoke also with the K+12 coordinator. 60 minutes lang pala ang PE. Once a week lang. Ang paniniwala ko, ang exercise na sinabi ng Harvard Medical School should be 30 minutes a day. 30 minutes a day. So tama yung sabi mo, after the flag ceremony, you can have a 15 to 30 minutes calisthenics, no? I think ASEC Eric Tayag, alam niyo man ang penchant na for dancing. I think nakita ko kahapon sa news, sa Twitter,
na i-encourage niya ang pag-exercise through dancing. And that may be a good opportunity na after the flag ceremony, since all the kids are out, dapat doon na umpisan. It could be in the form of dancing or staying active lang or calisthenics. That can do the work eh. And then meron silang formal PE na 60 minutes once a week. But I think you need something like this kasi in the era of the internet, we see a lot of kids right now na parang more focus on tablet nila, o iPhone or whatever, no? Mga video If- games. Importante Mga nga. video games tapos Oo nga. hindi na sila active. So ang tendency mo, kakain sila, tataba sila. Tapos hindi rin productive sila kasi alam naman natin na exercise kung bakit siya valuable sa kids. It increases your oxygen to the brain and then makes you happier kasi ang endorphins mo na-stimulate din. Exercise napaka-essential siya. In fact, in one of the studies na malalaki, no, ang fountain of youth pala dalawa lang halos exercise and proper dieting and therefore kung slimmer ka through the age, ang haba-haba ng life mo. Ngayon, bata pa lang, dapat integrated ng exercise. We don't have to exercise pagka nakita mo rito. Pag 50-ish ka na may sakit ka pa. Wala na yan. Too late in the ball game yun eh. It has to be in our culture right now to have a culture of health. And it should be in the primordial stage. Nandun ka pa pumapasok. So that paglaki ng mga bata, hindi sila matataba, hindi sila malululun sa bisyo. Kasi ang alam nila, masama manigarilyo. Tinuturo yan powerful ang teachers ang kaso kung walang ganyang klaseng pervasive culture, hindi mo may influence ang mga bata. Yun pa naman ang pinakamaganda dahil immature pa yung brain nila, para silang sponge. Whatever you will actually teach to the kids, i-absorb niyan. In fact, they listen more to the teachers rather than to the parents pag sinabi. Sabi ni teacher, masama yan. Oo nga. Right. Actually, totoo nga na kailangan i-address nga yung activities ng children kasi hindi na uso ngayon yung paglalaro sa labas. Puro Angry Birds na lang. At bukod dyan, napupuyat yung mga bata. Oo. Napupuyat. Kasi, tama ka, napupuyat sila. We're supposedly, dapat extra time na for studying or to rest. Kasi ang brain cells, alam mo ba, nagre-regenerate lang yan during the time na pagtulog ka. At lumalaki lang ang bata pag nai-stimulate ang growth hormones during time of sleeping. Ngayon, kung gagamitin mo yan to video games, I'm not saying hindi siya maganda, but in the school time, na marami ka naman time during the vacation, nagamit mo na. Sana, i-devote nila to two things, resting and studying. And speaking of influence rin, yung pag merong mga computers yung mga bata, nakikita rin nila yung internet So kailangan rin bantayan ng parents kung ano yung mga nakukuha nilang influence dyan. Pero sir, meron ba tayong last message para sa ating mga viewers? Well, ang last message ko, I've been practicing medicine for so many years. And I think it's about time na gawin natin ang health as part of our culture and our daily life. Kumbaga, every touch point natin, paglabas mo ng bahay, our students pupunta sa school, tayo naman pupunta sa workplace. And then, ang iba naman sa community. Pero kung meron kang isang template right now na pwedeng sundan, which is smoke-free, eating healthy, and then exercise in all one template. Pag sumasumahid mo yon, then you can have a healthier Philippines. So, message ko for the country, Pilipinas, go for health. Okay, maraming salamat po sir sa lahat ng mga ibinahagi niyo sa aming information. Lalong-lalo na ngayon papasok na naman ng ang pasukan para sa mga estudyante. At sana may mga natutunan yung mga magulang at mga gurong nanonood sa atin ngayon. Nakapanayan po natin si DOH Consultant on Non-Communicable Disease, Dr. Tony Liacho.